Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Pagbabago. Sa kasalukuyan, ang ating mahal na Pangulo ay dadaan sa mga booth ng ilang ahensya ng ating gobyerno upang masaksihan ang pamimigay ng iba't ibang serbisyo para sa ating mga kababayan at indigenous people communities dito sa lungsod ng Zamboanga. Nariyan ang DOLE, BFAR, PhilHealth, DICT, City Civil Registrar, NCIP, DAR, DOH, PSA, DOLE at TESDA. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang ating mahal na Pangulo ay dadaan sa mga booth ng ilang ahensya ng ating gobyerno. Kabilang sa mga government services na nahatid natin ngayon dito sa ating mga pamilya na indigenous people at local residents ay ang impormasyon, edukasyon at technical assistance sa pagpaparehistro ng mga bangka mula sa BFAR at ang kabilang din ang certified true copies ng civil registry records. Meron din pong pagpapakilala orientation ng mga programa o libreng online business name registration mula naman po sa DTI. At ang Certificate of Confirmation para sa mga NCIP or
mula sa National Commission on Indigenous Peoples. Narito rin po ang Department of Agrarian Reform para magbigay ng information, education, communication o yung tinatawag nating IEC materials para sa serbisyong binibigay ng DAR. Katulad niyan na yung mga flyers, yung mga brochure tungkol sa serbisyo ng Department of Agrarian Reform. Narito rin po ang Department of Health para sa mga medical consultation, hygiene, oral kits, nutrition counseling, family planning, blood pressure at HIV testing. Nandito rin po ang PSA or Philippine Statistics Authority para sa pagpaparehistro ng national ID or ng PhilSys na tinatawag or pag-update din ng national ID. Mula naman po sa Technical Education and Skills Development Authority, meron po tayong mga enhancement skills na tinatawag o yung mga training na maaaring makatulong sa ating mga skills sa pagkuha ng trabaho. Meron din pong libreng manicure, pedicure, masahe at haircut mula sa TESDA. At mula naman po sa Department of Labor and Employment, meron po silang mga impormasyon or merong orientation or IEC materials. Tulong para sa aplikasyon ng programang pangkabuhayan, National Skills Registry Program. At mula naman po sa PhilHealth, meron pong tulong sa pagpaparehistro ng Yaman ng Kalusugan Program o yung tinatawag po nating YAKAP. Ito pong YAKAP ay expansion po nung programa ng PhilHealth. Mas maraming medical services ang kayang sagutin ng YAKAP program. At bukod po rito sa ilang mga government services na nandito ngayon na hatid ng pamahalaan ay ang assistance to individuals in crisis situations mula sa DSWD, grocery packs na enrolled under Walang Gutom program. Meron din pong family food packs para sa 170 pamilya. Meron din pong Sustainable Livelihood Program grants o yung tinatawag nating SLP para sa ating mga benepisyaryo. Ito po yung tinatawag nating whole of government efforts o handog ng Pangulo, tulong at serbisyo para sa IT communities. At kasalukuyan po, nandito na po sa Sinuno Covered Court si Pangulong Marcos at nakikipanayan po sa ilang mga personnel ng Department of Agrarian Reform. Atin po ng DAR ay ang mga IEC materials para sa serbisyong ibibigay ng Department of Agrarian Reform. May mga orientation po, makita natin may mga pamphlets, mga flyers, mga tulong po sa kanila sa serbisyong pang-agrarian. At ngayon naman po, nasa booth ng Department of Health ang Pangulo. Hatid po ng Department of Health ang mga medical services, check-up, konsultasyon, hygiene at oral kits, nutrition counseling, family planning, blood pressure, HIV virus testing. Mga gamot din po na nakahanda ang Department of Health. At kung makikita rin po, may mga IEC materials din, yung tinatawag nating information, education, and communication materials. Kasalukuyan po binibigyan ng detalye mula sa Department of Health ang Pangulo sa mga serbisyong pinagkakaloob ng DOH
sa ating mga IP communities at local residents ng Zamboanga City. Makikita rin po natin sa Sinunok Covered Court ang ilang mga government services na hatid ng iba't ibang departments at agencies ng pamahalaan. At kasalukuyan po, binibigyan na Zamboanga City Mayor si Pangulo ng ilang mga detalye tungkol sa serbisyo na binibigay natin sa ating mga kababayang IPs. Kasama pa rin po ang ilang mga local officials, Department of Social Welfare Development Secretary Rex Gatchalian, sa pag-inspect ng mga booth na merong government services. Ngayon naman po, ito po yung proseso ng Walang Gutom program. Makikita po natin yung kiosk na ginagamit sa pag-purchase ng mga pangunahing pagkain na pwedeng bilhin ng mga benepisyaryo ng Walang Gutom program. Kabilang po dito ang mga Go, Grow, and Glow foods. May itlog, prutas, tinapay, meron din pong bigas. At sa tulong po ng Walang Gutom program, mas napapadali po ang pag-purchase ng mga masusustansyang pagkain para sa mga IP communities at ang local residents ng Zamboanga City. Kasalukuyan po pinakikita sa Pangulo yung proseso ng paggamit ng food stamp ng Walang Gutom program. Ito nga nakaraan lamang po, inilunsad ng Pangulo yung refuel program ng Walang Gutom. Mas expanded yung sakop nito at mas masusustansyang pagkain po ang dala ng Walang Gutom program or WGP ng DSWD. Kasalukuyan pong pinupuntahan ng Pangulo ang ilang mga booth na nandito ngayon sa Sinunok Covered Court. Kasama pa rin ang ilang mga officials ng Zamboanga City at ng Department of Social Welfare and Development. Nandito rin po ang National Commission on Indigenous Peoples ng Zamboanga City. Layunin po ng NCIP ang yung pagbibigay ng Certificate of Confirmation para sa mga indigenous people at konsultasyon para sa mga lehitimong katutubong pamayanan bilang pagpapatunay ng kanyang tunay na pagkakakilanlan at ethnicity bilang isang katutubong mamamayan. Kaya naman po kung makikita natin, lahat po ng government services ng mga pinakamahalagang serbisyo na kailangan ng ating mga pamilya, mga
Ito po yung mga tulong para sa pagpaparehistro ng PhilHealth membership, and then meron din pong mga pagpaparehistro sa yakap program ng PhilHealth konsultasyon. Ngayong araw po, ito po yung pinagsama-samang effort ng pamahalaan upang maghatid ng tulong sa mga kapatid natin dito sa Zamboanga City, especially our IP communities. Dahil ngayon po talagang mas pinalawak na ang PhilHealth sa pamamagitan ng Yaman ng Kalusugan Program o yung tinatawag nating YAKAP. YAKAP. Kasama pa rin po ng Pangulo ang ilang mga local officials ng Zamboanga City at ang Secretary ng DSWD Secretary Rex Gatchalian sa pagbisita sa ilang mga booth dito sa Sinunok Covered Court. At ngayon nakikita naman natin ang booth ng Eagle PH app. Nandito na po lahat ng government services. Pwede na po nating ma-access ang ating mga ilang mga government services sa pamamagitan ng Eagle PH app. Mas madali, mas accessible. At dinadala po natin ito kahit sa mga pinakamalalayong lugar upang maabot po ang ating mga kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kasalukuyan pong kausap ng Pangulo ang personnel mula sa EICT para sa detalye ng serbisyo mula sa Eagle PH app. Napakahalaga rin po nitong Eagle PH app dahil hindi mo na kailangan pumunta sa mismong establishmento. Pwede mo nang makita rin gamit ang yung cellphone, yung mga gadgets. Sa mga government services na gusto mong i-avail, gusto mong makakuha ng records or update. Ito po ay bahagi ng bagong Pilipinas at digitalization na ginagawa ng administrasyon. At meron din pong mga tulong mula sa Department of Social Welfare and Development Region 9. Kabilang dito ang assistance to individuals in crisis situation. So ang AICS na tinatawag. Meron po silang tigsa 10,000 bawat isa para sa 500 indigenous people families. Grocery packs naman po na nagkakahalaga ng 3,000 piso, yung nabanggit natin kanina. Bawat isa para sa 71 pamilya sa ilalim ng Walang Gutom program. At family food packs para sa 500 pamilya rin po na naririto ngayon sa Sinunok Covered Court. Meron din pong Sustainable Livelihood Program grants o yung 15 piso bawat isa para sa 100 benepisyaryo nitong SLP o yung Sustainable Livelihood Program. Kaya po ang layunin ng ating pamahalaan ay ilapit ang lahat ng serbisyo
sa ating mga indigenous people, communities, lalo na po sa mga malalayong lugar. Dahil ito po ay mandato ng bagong Pilipinas na magkaroon ng pantay na access sa kabuhayan, tulong at serbisyong panlipunan para sa ating mga kapwa Pilipino. Ito pa isang programa na nagdadala ng direkta, agarang serbisyo ng pamahalaan sa mga pamilya at residenteng nangangailangan. Upang masiguro ng bawat Pilipino, lalo na ang ating mga kapatid na indigenous people, ay may pantay na access sa government services. Mismong pamahalan po ang lumalapit. Dahil yan po ang goal ng bagong Pilipinas. Walang Pilipinong may iwan, bawat buhay mahalaga. Yan po ay bahagi ng handog ng Pangulo, tulong at serbisyo para sa IP communities. At kasalukuyan po na tinitignan ng Pangulo ang ilang mga serbisyong dala ng Department of Health. Narito po ang ilang mga hygiene at oral kits na nakikita po natin ngayon dyan sa screen. Atin po ito ng Department of Health para sa ating mga kababayang IPs at local residents ng City of Zamboanga. Kabilang din po sa serbisyong dala ng DOH ang medical consultation, nutrition counseling, family planning, blood pressure testing, HIV testing. Kung makikita natin, talagang nagsimula dun sa mga bangkang pinamigay sa ating mangingisda hanggang dito sa ating mga government services mula sa iba't ibang ahensya. Ito po yung tinatawag nating whole of government approach. Ang pamahalaan ay nagkakaisa upang magpabot ng tulong sa ating mga indigenous people, community. Muli, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Bago ho magsimula, palakpan ho ulit natin ang ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. Of course, kasama ho natin ang ating mga lokal na opisyales, ang inyong Mayor, Mayor Olaso, Congresswoman Katay at 10 ng kanilang mga kasama sa lokal na pamalaan. Mga kasama, nandito ho ang ating Pangulo kasi personal niyang gustong mabisita ang komunidad ng ating mga Sama Bajau. At napaka-importante ng mga Sama Bajau sa ating Pangulo. Palagay ko, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lang ang nakakadayo sa inyong komunidad sa lahat ng mga naging presidente. So hindi ko na ho papatagalin pa, muli ang ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Secretary ng DSWD, Secretary Rex. At nandito po ang ating mga opisyal, yung mayor natin, baka sasayaw daw siya parang TikTok.
alam nila yung sayo mo. Andan si Kong Shua, lahat ng mga iba't ibang opisyalis ng bayan, ng barangay, nandito po tayo. At nandito lang naman po ako. Ang sadya ko rito para tignan na maayos ang pagbigay ng tulong sa ating ating tinatawag mga unang Pilipino, ang ating mga IP community dito sa mga Sama Bajau. Kaya nandito kami para dahil kung minsan kapag ang gobyerno ay nag-aantay lang na kayo ang lumapit, hindi naman namin nasa-servisan kayo lahat, hindi namin kayo natutulungan lahat. Kaya ang ginawa namin, kami na lang ang pupunta. Ang gobyerno ang pupunta sa inyo para makapag-register kayo. Andyan yung para magkaroon kayo ng ID, nandyan po yung PhilHealth. Yung PhilHealth po, yung health insurance. Ito, importante po ito. Dahil lahat po ng Pilipino ay miyembro ng PhilHealth. Kahit wala kang ginawa, basta pinanak kang Pilipino, kasama ka sa PhilHealth. Ngunit, kailangan magrehistro. Importante ang magrehistro para alam namin kung nasaan kayo, kung ano yung kailangan ninyo, at mabigyan kayo ng ID. Kapag hawak na ninyo yung ID na yan, kapag kayo ay pumunta, meron kayong karamdaman, nasugatan kayo, nabalian kayo, o may ubo, o whatever, pupunta kayo sa aming Bukas Center. Yung Bukas Center, yun yung parang clinic. Yung mga pwedeng ayusin na mabilis, ayusin nila. Sasabihin kung tatahi lang yung o i-reset yung buto, o bibigyan kayo ng gamot. Kung pwede nang umuwi, tapos naman, uuwi na po kayo. Kung kailangan pa ninyo magpatingin, kailangan kayo ma-ospital, pwede kayong pupunta sa government hospital. At dinamihan po namin, linakihan na namin ang benepisyo. Malaki-laki na ang benepisyo na binibigay ngayon ng PhilHealth. More or less, kapag yung pangkaraniwan, yung ordinary lang na sakit, ay libre na. Ang gobyerno na ang magbabayad. Kaya baka nakikita ninyo, meron kaming tinatawag na zero balance billing. Ibig sabihin, pagpunta nyo sa ospital, zero ang balanse ninyo. Wala kayong babayaran. Basta't pipirma na lang kayo, basta't gumaling na kayo, pipirma na lang kayo, pwede na kayong umuwi. Kaya napakahalaga po para sa ating mga kababayan yan at napakalaking bagay po na tulong para sa lagi naming iniintindi at inaalala ang inyong kalagayan, ang inyong kalusugan. Kaya yun ang para sa akin, yun ang pinaka-importante sa lahat. Kaya po nandito lahat ito, nandito po ang DSWD, nandito po pati agrarian reform para ayusin yung mga titulo ng mga lupa ninyo. Pwede natin, meron silang coordination sa Registry of Deeds. Andyan yung DOH, may counting clinic tayo dito, meron tayong binibigay na gamot. Nandyan din yung programa ng walang gutom. Yung po ay programa ko po yan dahil ang pangarap ko na pagkatapos na ako magpresidente, wala nang gutom na Pilipino. Kaya meron po tayong meron po tayo ganyan, may program tayong walang gutom at meron pa rin hindi lamang yung food supply kung paano yung tama ang pagkain para maging malakas ang ating mga katawan. At yung isang napakahalaga na baka hindi nyo po napupuna, yan pong eGov app na aming linagay. Kailangan po matuto kayo dahil ito po ay app, pwede nyo gamitin yung telepono nyo, pwede rin gamitin yung computer. Hindi na kayo pupunta sa opisina ng gobyerno. Kahit na basta't meron kayong koneksyon na pwede nyo nang gamitin. Yung eGov app, pag ginamit ninyo yan, lahat ng serbisyo ng gobyerno, lahat ng departamento ng gobyerno, kaya ninyong puntahan, kaya ninyong kausapin. Kahit na yung imbis na yung mga papeles, mga dokumento, na dati pabalik-balik kayo, 3 oras kayo nag-aantay sa pila, tapos sasabihin sa'yo, pagka napirman, sasabihin, kulang pa kayo ng 3 pirma, kailangan pa kayong pumunta rito, tapos kailangan pa pumunta. Ngayon, nasa eGov app na lahat yan. Kaya't malaking pagginhawa
para yung mga iba sa inyo na hindi techie, kayang-kaya ng mga anak ninyo yan, magpaturo lang kayo. Madali lang naman po gamitin. Pero para hindi na kayo bumabiyahe sa malaking sa lungsod, hindi na kayo kailangan pumunta sa city, hindi na kayo kailangan pumunta sa poblasyon, gawin na lang ninyo sa sarili ninyong mga tahanan. Yan po. Marami po tayong serbisyo na ibinibigay, basta't patuloy lang po at titiyakin po namin na hindi po, lalo na kagaya ng ating mga kababayan na medyo malayo ang tirahan, ay nitiyak namin na kahit papano maabot natin ang lahat ng ating mga kababayan. Kahit mabuti naman magandang ugnayan natin sa ating mga local government, hindi po namin kayang gawin to kung walang local government. Kaya lang namin siguro hanggang probinsya, hanggang syudad. Pero para dun sa mga malalayo na mga sityo, mahirapan siguro kami, hindi ganun karami ang tao, kaya umaasa kami sa LGU. At masasabi ko naman, napakagandang ugnayan ng LGU at saka ng national government. So patuloy lang po, wag po kayong nagdadalawang isip kung may kailangan kayo. Kung may tanong kayo, magtanong po kayo. Kaya sila nandito upang turuan kayo, upang ipalaman sa inyo yung ating mga serbisyo. Kaya kami nandito. Hindi ito, lagi ko sinasabi kasi maraming nagte-thank you. Huwag na kayo mag-thank you. Para ito yung trabaho namin. Ito lang talagang dapat namin ginagawa. At sige na, tuloy ito. Hindi namin titigil. Hanggat may buhay, itatrabaho namin ito. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Atin pong inaanyayahan ang ating